bundok ng merong escalator. So sasakay tayo ng bus number MT4. So sasakay ng bus, magbabayad tayo sa pamamagitan ng bus card. So meron akong $21 na bayad. $21 na account sa aking bus card. So yan. So turista tayo na yan na araw. Kasama uli si Amado the Great. Punta kami doon sa sa kapaligiran ng bundok, malapit sa likod ng hotel ng airport. In hotel. Sa in hotel kami bandang pababa para akyatin yung bundok. Alright.
bumaba na kami sa bus para simulan ang paglalakad dito sa papuntang bundok. Saan bundok ba yan? Hindi mo masabi-sabi ko anong pangalan ng bundok. So ito yung dadaanan namin, gilid ng bundok na talaga pero na-preserve na nila ito para sa safety ng mga pedestrian maglalakad. So inaayos talaga nila yung kapakanan ng mga netizen, locals at saka mga turista. So ayan guys, mapapansin niyo pati yung mga net at saka yung chicken wire nandyan na rin sa naka-install sa mga gilid-gilid ng bato. Ang totoo sa yung gilid na talaga ito ng bundok. So di lang ako makalabas papunta doon na side kasi bawal tumawid kung saan-saan. Bawal ang pakalat-kalat dito sa Macau. Kaya susunod ka na lang sa mga tamang daanan. Kung hindi ay jaywalking, magmulta ka pa. At siyempre meron ka ng record dito sa Macau. So para maiwasan yung pakalat-kalat dito sa Macau, sumunod ka na lang. Wala namang mawawala sa'yo kung sumunod. So ganyan sana ang dapat ma-achieve natin ng mga netizen sa Pilipinas. Hindi yung puro pasaway. Pag sinita ng pulis, mas matapang pa sa pulis. Pero pasensya na rin sa mga pulis na alam mo na mga friend natin na pulis. Grabe. So ito ay lakaran. Gusto mo lumakad kaya sabayan nyo na kami sa aming paglalakad. Alright. So mukhang malayo-layo pa o mahaba-haba pang lakaran to. Kaya ang aming get up ay ayan, rubber shoes para sa lakaran ng mahaba-haba. Ayan guys, so tignan nyo, bato pa lang yun. Yun. Doon naman sa kabila ay ang mga hotel. Oh, ganda, di ba? So nandito kami ngayon sa Armasem CEM. So sasakay kami ng elevator. Papunta doon guys sa kabilang bundok sa taas. Doon. Ayan. Social dito talaga guys. Wala akong masabi dito sa Macau. Grabe. Papunta lang kami ng bundok pero sasakay kami ng elevator. Ayan. Oh, di ba? Nandito na kami. So lalabas na kami. Oh, di ba? Oh, yan, ganyan ka-social. Dito naman may escalator. At ayan. Ayun na yung nakita natin kanina na mga hotel. Woo! Thank you Lord, nakagala dito sa Macau. So dito sa likuran namin, yan yung bundok na nakita natin, nahagip natin sa camera kanina. So ito na yung elevator na paakyat. Kung paano, pahalang. So ayan guys, dito lang yan sa Justin Dasset channel. Like and subscribe na. So hintayin natin na bumaba. Pa-island to guys na elevator. Ayan, may bumababa guys. Yeah. Go. Faitila. Ang Faitila guys, ibig sabihin nun faster sa salitang Cantonese. So ayan na. Nandito na. Habulin natin. Ayan yung kanyang conveyor oh. So magbubukas doon sa kabilang side. Abangan natin ang pagbukas. Ayun na siya. At dito naman kami sasakay. Alright. Boom. Let's go. So dito na tayo. Papakita ko sa inyo kung paano umakyat itong elevator na pa-island. So ang dating elevator, akala nyo paakyat pataas. Pero ngayon,
pa-island tayo. So, let's go. Ayan, umaandar na tayo guys. Paakyat. Yeah! Ganda na experience na ito. So dito naman sa kabila, ayun, pakita ko sa inyo. Yun. Doon po tayo galing sa baba. Ayan. Kita nga. Kitang-kita nyo na lang. So slowly but surely. So meron silang funds doon. So ikot natin sa mga naglalakihang building. Yan ay ang mga hotel. So ayan, dumating na kami dito sa taas. Ayan, pasyalan guys. So let's go pa labas ng ano ba talagang tawag ng lugar na to. Hindi niya rin alam guys, ganda ng ano structure. Yun. Woo! Ganda. So ikot tayo ulit. Ayun na, bumababa na yung ano elevator. So ikot. Ngayon ay araw ng Wednesday. Medyo konti ang namamasyal. So kung kayo naman ay nagugutom or nauuhaw, yan ang nauuso dito na tindahan sa bundok. So lagyan mo lang ng cash or ng coin, or kapag meron ng mabibili sa 7-Eleven na ganito, yung pambayad namin sa bus card, ang tawag doon ay yan, Macau Pass. Nakikita nyo na ba yun guys? Ayan, Macau Pass ang ginagamit dito. Pwede rin M-Pay or GCash, tinatanggap na. Alright, so umpisahan natin ang gala dito banda. Dito tayo guys. So ayan ang gawang kalikasan. So ayan, yan pa lang yung maipakita ko sa inyo. At iikutin natin ang lugar na ito. Pero mamaya masasabi ko rin sa inyo kung ano talaga ang pangalan ng lugar na to. Hindi pa namin matsak kung ano ba talagang tawag sa bundok na ito. Nasa tuktok na kami ng bundok. So ayan, yung doon tayo nang galing kanina. Yun. Bumababa na yung isang elevator. Ayan naman, may paakyat. So ang ganda ng pagkagawa. So doon tayo nang galing kanina, doon sa may highway kung saan merong bus stop. So umakyat kami dyan sa mga hagdanan na yan at saka elevator hanggang dito naman sa taas. So nandito na kami sa tuktok. Alright, let's go. Medyo mainit ngayon pero baliwala yan dahil tayo ay namamasyal. So sulitin natin ang pagkakataon na tayo ay makaikot dito. So enjoy nyo lang guys ang mga high-rise building dito pa rin sa Macau. Medyo malakas na ang hangin. So tuloy-tuloy tayo sa ating pag-ikot dito sa ibabaw ng bundok, na hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung ano ang totoong pangalan nitong bundok na to. Namamasyal na hindi alam ba yan? So ikot natin uli yung camera para makita ninyo kung anong meron dito sa aking napuntahang bundok. So ayan, magsimula tayo dito. Guys, i-enjoy nyo lang ang mga high-rises building dito pa rin sa Macau. At malamang pupunta tayo doon na side mamaya, lalakarin natin. So magmula tayo dito. Yon, nakita niyo yung may naglalakad na tao. So doon tayo aakyat hanggang makarating tayo doon sa side na yun.
So mataas na yan. So abang-abang lang at patuloy tayo sa ating pamamasyal dito sa Macau. So tara, tignan natin kung nandoon na yung kasama ko. Tapos na rin siya sa kanyang reels. Wow, congratulations. At napag-isipan mong gumawa na rin ng reels. So pwede dito guys magkaroon ng ayan parang stage na rin. Ang laking bilog. Guys, refreshing sa mata. So yun guys, sa tagal kong pagtatanong, so nakita ko na ang mapa dito sa kinaroroonan na namin. Ito pala ay ang Taipa Grande Trail. Trailho di Taipa Grande. So dito makikita sa mapa ang trail map. Siyempre mapa nga trail map. Kulit din So nasa 4,000 meters ang pwedeng takbuhin. So ganyan ang lugar dito. So pwede rin iakyat yung sasakyan dahil meron nga siyang highway o daanan papunta rito sa tuktok. So ganyan ka ganda ang pagpunta dito sa Taipa Grande Trail. So dito kami dadaan ngayon papunta doon sa sinasabi kong kabilang bundok, na ang sa side pala na bundok nito ay Macau International Airport. So tara, simulan na natin ang ating lakaran. Let's go! At kailangan mapanatili ang ating hydration, mayroon tayong tubig. So sa pagpasok, ayan, ikot tayo. Meron kang makikitang guard post. Ayan. So doon naman ang dire-diretso nating lalakarin ngayon. So nandun na tayo galing. At ayan naman si Kuya. Ayan. So si Kuya ay isang expat, hindi siya taga Macau. So nilinaw ko lang, expats ibig sabihin ibang lahi. Ngayon, ang tanong, nandirito tayo sa pagpipilian nating pupuntahan. So Taipa Grande Viewing sa kabila, Taipa Grande Trail dito, at the highest point in Taipa. So dito. So tama dapat yung ating pipiliin na tatahakin. Diyan ba pupunta sa highest peak, or dito tayo sa Taipa Grande Trail? Iikot tayo dito ng 1,200 meters. So iikutin lang itong bundok pa ganyan sa likod, at ang bagsak mo rin dito sa baba. So yan, nakikita natin na may mga nagja-jogging. So kung ang gusto namin na puntahan yung pinaka tuktok sa kabilang side, so dito kami dadaan. So tara, So guys, doon tayo nang galing. Review lang natin. Ngayong oras ngayon ay 4 o'clock. Exactly 4 o'clock. So maganda naman ang daanan. Sadya yung footbridge, o kung ano man ang tawag dyan. So tara, daanan natin yung malaking bato. Bato yan guys, laki. Parang nasa 12 feet. 12 feet? 12 inches or sobra pa. So ayan, dumaan tayo sa madilim konti.
Ayan, lumiwanag na. Doon tayo galing sa babang baba. Ilang step pa lang pero ramdam na. So ayun guys, oh. Yun yung aakyatin natin. Ano na to? Cardio na rin to. Dahil sa kagustuhang mamasyal, at ang pinili namin papasyalan ngayon ay nature, kabundukan. So malamang sa susunod na mga vlogs, saan tayo pupulitin ito? Isinasagad ko na tong pag-vlog guys kasi turista ako ngayon. Virgin Forest pa. Parang man-made na rin ito. Pagod ha? Grabe. Akyat pa more. Vlog pa more. Tubig ko na. Huwag kalimutan uminom ng tubig dahil ang tubig ay buhay. Kaya tuloy! Macau! Pagod. Pinili ko to eh. Kaya good luck. Alright guys, update tayo. So doon kami nang galing. Ngayon, merong stopover dito. Pwede namang maupo dyan. At pwede ring maupo dito kung saan mo gusto. Ngayon, nandito na kami sa 2,000 meters. So, ang sabi dun sa trail map, ang trail na ito ay nasa 2,400 meters. So, na-reach na namin ang 2,000. Kaya meron pa kaming 400. So malapit na. Ngayon guys, napansin ko dito sa habang naglalakad paakyat ng bundok, yung mga puno dito merong mga QR codes. So ibig sabihin, yung mga puno na nandirito nakapaligid or naitanim sa trail na ito, ayan guys, oh. So hanggang doon, oh, merong mga QR codes, nakikita nyo yan, nakakulay blue. So ibig sabihin, bilang na bilang ang mga kahoy dito. So ito naman ay nakalagay Marco di Distancia Point, location point. So ayan, Trillo de Taipa Grande Trail. So naitayo siya noong January 2, 2019. So ganito ang date dito sa Macau guys. Buwan muna, araw muna, buwan, tapos taon. So ayan, konting kaalaman mula rito sa OFW yung vlogger si Justin. Justin does it, like and share, paki-subscribe na rin. Click that notification bells para updated kayo sa aking mga uploads na videos. Ngayon, isa pang update guys. Isa pang trivia. Nakikita nyo ba ito? Yan, so tubo yan ng tubig. Ngayon sa tubo ng tubig, nilagyan nila ng outlet ng tubig. So familiar ito kapag nasa loob ka ng building. Open air ito kapag mayroong sunog. So tatanggalin yan, sabi dyan open. Pero ilalagay dyan yung hose kung mayroong forest fire or mountain fire. So madali na lang silang iakyat yung hose. Hose na lang ang iakyat para patayin yung sunog. Ang iba naman na mga bansa na mas high-tech, so naglalagay sila ng mga helicopter at na may dalang maglalagay. Nagpapalipad sila ng helicopter na may dalang tubig at ibuhos kung saan ang sunog sa kabundukan. So dito sa Macau, nagpatakbo na lang sila ng tubig na tubo
at naglagay sila nito. Fire hydrant ang tawag. Alright? So yan ang nangyayari dito sa aming inakyat. Andun na yung kasama ko, nagpahinga na. So tuloy-tuloy tayo. Kung gusto nyo namang uminom or maghugas, meron ding faucet. Ayan. Mindset ba? Mindset. Mindset gani. Mindset mo. Yan. Yan ang salita namin. Mas nabibigyan ko ng impulse yung salita namin. Shout out sa mga Ilonggo na nagpamati, galantaw sa akong videos. Click the notification kag-like gani. Share mo sa mga upod mo, mga silingan nan. So ayan, pansin niyo ulit, nagkukulay blue ang mga katawan ng mga punong kahoy. Ang galing ng naisip nila. So sino kaya magtangka na putulin yan? Ewan ka lang kung makakauwi pa kayo. Bawal na bawal. Alright, so next update later lang. So update tayo guys. Doon kami nang galing. Tapos yung nakita nyong tower kanina na nandun kami sa baba, ayan na siya guys. So ito na yung pinakatuktok nung trail. Ayan guys, oh ayan. Yan. Yun, nakita nyo yan. At saka dito, mayroon ding gwardiya. Dito may pahingahan din, pwede ka rin umupo. Yan, bato lang ito. Guys, kahit bundok na ito, merong nagwawalis dito ha. Ayan o, tignan nyo, meron pang bakas ng walis. Tapos, dito ang mga Pilipino minsan na na-assign para maglinis. Minsan may Pilipino din dito na gwardiya para magbantay. So dito na-assign yung mga kapatid nating Pilipino na nagtatrabaho bilang gwardiya sibil. So kung ang entrance pala nitong building na to, nandun sa una kong photo, yung update. Pag sinabi kong update, yun na yung pinaka entrance o gate nung transmitter na yan. So ngayon, pansin nyo, bumababa na, pabababa na yung hagdanan. Ayan. So ayun na yung kasama ko na una na. Dahil pababa na tayo, pababa na tayo sa kabilang side ng bundok na to. So kung tama yung sinabi ng kasama ko na ang kabilang side nito ay airport, so makikita natin mamaya ang airport, o siguro kahit runway man lang. Alright, so ayan yung paligid. Medyo madilim na konti, pero anong oras na? Alas 4:39. Ito pala, dagdag kaalaman, yung QR codes na yan guys, pwede nyong i-scan. Tapos dyan nyo malalaman yung pangalan ng kahoy, kailan itinanim, at kung anumang impormasyon na pwedeng malaman ng mga marites at saka maritos. Gusto nyo yan ganon. So QR code ang gamit para malaman ang pangalan, identification, information ng bawat kahoy. Alright, ang linis pala dito talaga, oh. Winawalis talaga. So safe ito kung merong mang ahas na tumawid dyan. Makikita mo na ahas. Kasi, or mahiya na siguro yung ahas na tumawid. So another fire hydrant ang makikita natin dito. Dito talaga ako namamangha guys Naisipan pa nila yan nalagyan ng fire hydrant ang bundok. So ngayon,
nandito na tayo sa aning marka. Marco di Distancia Location Point. So ayan uli. Ito. 1,600 meters. So pababa na tayo. Gaya na sinabi ko, 2,400 meters ang height dahil pababa na tayo, nasa sa 1,600 meters na. Alright, so mahahati ulit ang daan kung saan man ito pupunta. Meron pa. So Taipa Grande Natural Park, 600 meters sa kanan. Yung highest point in Taipa nasa kaliwa. Tapos yung pinanggalingan natin, yan, 550. Alright, so meron pa isa dito guys, oh, nakalagay. Pangalan ito ng isang kahoy, Casuarina aquisitofolia. Walang English guys, pero pwede nyong barilin yung barcode, QR code. Okay, go! Barilin nyo na. So yan yung bunga ng kahoy. Alright, tuloy tayo sa ating journey dun sa pinakatuktok. Let's go! Update, nandito na tayo sa highest point of Taipa. Alright, so ito yung makikita natin dito. Altitude 158.2 meters. At ang patunay, nandito na ako sa highest point of Taipa. So ayan, kaway-kaway. Alright, so dyan sa kabila ay ang pababa. Meron pa kami isang pupuntahan, so abangan nyo yan. So another update, so nakarating na kami dito sa area kung saan matatanaw ang isang gusali. Boom! Yan, isang gusali ng pagmamay-ari ng government, kung saan yan ang nagbibigay ng control na lalapag ang mga eroplano. So ang tawag dyan ay Traffic Control Management ng Airport ng Macau. So nandito tayo sa Rampado Observatorio. So ito yung tawag dito guys. Ang galing ng tunog ng ibon. So balikan natin yung guarded na building na gusali. So ayan, may mga pass lang ang pwedeng pumasok. So ito ngayon yung review ng Taipa Grande Trail. Alright. So yun yung nakikita natin kanina ng mga pangalan na kahoy. So let's go. Pababa na tayo ulit. So guys, update tayo. Sa aking likuran makikita ninyo ang gusali ng kanilang parang meteorological na building kung saan dyan kinukuha ang weather ng Macau. So nandito pa rin sa isang bundok kung saan kami naglakad-lakad. Alright, para sa next na update. So dito naman sa kabila ay ang mga makikitang blue, pula. So alamin natin yan kung anong meron. Dito naman sa bandang kanan ay ang airport. So ayun na yun,
Ang galing. Tama nga yung chismis. Na paglabas namin doon sa kabilang building, ay sa kabilang bundok, airport na ang kasunod. So kung saan yung barbecue site, so ayan mga tauhan guys, so mga workers kasalukuyang gumagawa. So diyan naman nakikita nyo isang recreation area. Dito naman sa kaliwa, tignan natin kung anong meron. Taipa Grande Trail Functioning Hours Night Light System. So karugtong pa rin itong trail doon sa tuktok kung saan napansin niyo kanina na merong daan pababa. So ito yung karugtong. So ito pa rin yung mga gusali kung saan merong mga container. So siguro mamaya update natin ulit kung anong meron dyan sa mga gusali na yun. So patuloy tayo sa ating paglalakad. Guys, tignan nyo yung mga kahoy dito. Medyo madilim na konti pero makikita nyo pa rin. Parang niluma na ng panahon eh. So isa siyang children's park. So meron ako nakita. Boom! Isa siyang pahingahan. So kung sino man siya, shout out sa'yo. Nandito na kami, nakarating sa iyong monumento. Salamat sa gawa ng gobyerno ng Macau. At nakita ko yung lugar ninyong kaganda-ganda. So guys, isang update. Dito sa bandang kanan ay airport. Dito sa bandang kaliwa ay mga gusali kung saan merong daungan ng mga barko at mga sasakyan papuntang ibang bansa gaya ng Hong Kong. So dyan, nasagot na ang tanong, bakit mga pulaan dyan? So control ulit kung sino man yung namamahala dyan sa mga barko-barko. Alright, naikot natin ang trail ng Macau. So simula sa unang videos natin hanggang sa dulo. Salamat at kayo ay nakisama sa aking pag-iikot, pagliwaliw dito sa Macau. So sa kaliwa uli ay ang kabuuan ng airport. So baba pa tayo konti. Pwede naman bumaba. Bakit hindi pwede? Yun lang. Dito. Susunod tayo sa alituntunin. Kung saan dapat maglakad, doon lang tayo para sa siguradad. O yun, so nakita na namin ang sinasabing barbecuehan dito sa trail o Taipa Trail. So malamang bababa kami dyan sa mga susunod na mga araw at tikman ang luto ng Macau. Tikman ang luto ng Macau. So ayan guys, punta pa tayo doon sa bandang dulo. Baka sakaling merong bus stop doon o kung ano man. Tara, let's go. Isagad ko na tong isagad ko na tong pag video natin kasi ngayon lang to eh. So meron ding exercise area. So pababa tayo. Ingat-ingat. Wow, amazing. So yun yung
touchdown na mga eroplano, runway. So pupunta dyan at iikot dyan. Alright, so tara, let's go. Busog na busog ang aking mata at halos patapos na rin tayo sa ating pamamasyal dito sa Grand Taipa Trail. Alright, so huling silip uli. Kaya naman dito ko natatapusin ang aking pamamasyal dito sa Grand Taipa Trail. Para sa Justy Dasi Channel, nagpapaalam hanggang sa muli. Bye bye.